buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Huwag Papigil. Marami mga pumipigil sa ating paglago, sa ating paglakas, sa ating paglalim sa Panginoon. Ang title ng ating pag-aaral ngayon, Huwag Papigil. Panginoon, salamat dahil maaari kaming sumunod sa inyo at pwedeng hindi kami papigil sa mga sagabal. Buksan niyo po ang aming mata, makita namin, Panginoon, kung kailan kami dapat kumilos ng buong sigla, buong tapang, kung kailan kami dapat na magdahan-dahan, at kung kailan kami dapat hindi papigil. Teach us, Father. Right now, we ask you, Lord, forgive us. Fill our hearts with your power, with your majesty, and lead us unto greater knowledge of you. Pagalingin niyo po mga karamdaman naming physical, spiritual, emosyonal, at nawa ang yung mga salita maging lakas namin. We dedicate to you our hearts, our time, our minds. Inhabit our thoughts, O God. Lead us, teach us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, sino ang mga pumipigil sa inyo? Ano ang mga pumipigil sa atin para gawin ang tama, para lalo tayong mapabuti? We'll be reading from Mark 2, 1 to 12, and we will begin with verses 1 to 2. Jesus went back to Capernaum, and a few days later, people heard that he was at home. Then so many of them came to the house, and there wasn't even standing room left in front of the door. A very familiar story. Ang nakakatuwa sa mga kwentong ito, kahit balik-balikan natin, marami tayong makukuha mga aral. Basta tinitingnan natin kung ano yung binibigay sa atin ng Espiritong aral. Sa sandaling binabasa natin yon. So ang Panginoon ay nagiging masyadong kilala sa pagpapagaling at pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Kaya naman, pumunta siya sa isang lugar at napakarami nagsunuron sa kanya doon. Standing room only yung bahay at hanggang sa labas ng pinto, napakarami pa rin nakatayo, hindi na makapasok at hindi na magkasya. There were so many poor people. Not only poor financially, but they were very, very much in need in many ways. They had so much need for relief, for comfort, for acceptance, not to mention for physical healing, for deliverance from evil spirit. Very needy. Noon hanggang ngayon, pare-pareho lang ang tao. Magkakaiba lang yung expression ng ating pangangailangan, pero iisa pa rin ang kailangan natin talaga. Kalayaan mula sa nagpapabigat sa ating buhay, nagpapasikip sa ating dibdib, nagpapahirap sa ating loob. But the good thing about those people was though they were in need, they were quite open about it. Hindi nila ipinagkakaila na may pangangailangan sila. They came to the Lord. Mahirap lang naman yung taong may problemang ayaw amining may problema siya. People in denial cannot find solution to their problems and needs because they will not be able to take the right steps. Kung lagi nating itinatanggi, itinatatwa ang ating mga problema, nagkukunwari tayong lahat ay maayos, paano tayo gagaling kung tinatakpan natin ang ating sugat? Ang sugat ay dapat tinatanggalan ng takip. We expose our wounds so that the physician can heal them. Matthew 11:28, if you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. To me, that is the most important teaching of Jesus. Ginhawa. Sabi niya, kung kayo mga pagod na, hindi na kayo makadala, bibigay na kayo, sa akin kayo magpunta at pagpapahingahin ko kayo. At yan ang kailangan ng lahat ng tao. Nag-iiba-iba lang ng oras at lugar ang pangangailangan natin, nag-iiba-iba ng intensity, pero ang tunay na kailangan natin, pahinga. Na tayo ay makakanlong pagka malakas ang hangin at ulan, na tayo ay mabalabalan, madamitan kung tayo ay hubad, na tayo ay matanggap kung tayo ay itinatatwa, tinatanggihan ng lipunan. Rest.
Rest of the body from diseases, rest of the emotion from all the troubles and the rejection, rest of the spirit from the vexations that come from the evil world. The Lord offers that rest. Hindi kailangan ang taong pagod ay manatiling pagod kung siya lamang ay kikilala na pagod nga siya at si Jesus ang nagbibigay sa kanya ng alok na magpahinga. May paraan ng Panginoon kung paano siya nagbibigay ng kapahingahan. Mark 2:2-4. Jesus was still teaching when 4 people came up carrying a crippled man on a mat. But because of the crowd, they could not get him to Jesus. So they made a hole in the roof above him and let the man down in front of everyone. Punong-puno na nga ang bahay, yun ang nakakalakad, mag-isa ay hindi na makapasok. Paano pa papasok itong huling-huling dumating na pasyente na lumpo? Buhat-buhat, nakahiga sa isang uri ng higaan na may mga patigas sa mga kanto para pwedeng buhatin ng 4 na tao sa 4 na sulok nung kinahihigaan niyang banig. At dahil hindi na sila magkasya at wala namang magbibigay ng espasyo sa kanila because everybody was needed, inakyat ng 4 na tagabuhat na ito ang bubong, kinutkot nila ang bubong, binuksan, lo and behold, biglang lumiwanag sa loob ng bahay. At nung tumingala ang lahat, nakita nila ang 4 na mukha ng mga tagabuhat at nakita nila yung pinakapwitan ng banig na inihuhugos pababa. Paano pwedeng mangyari yon? Kasi ang mga bahay sa Middle East, ang bubong nila yari sa putik. Yari sa mga lumang kahoy, mga tuyong kahoy na nilagyan ng mga putik, dahon-dahon, pinatigas. At dahil hindi naman talaga nag-uulan sa lugar na yon, hindi naman natutunaw yung bubong na yon. So kinutkot nila yon, nabuksan, at doon pinadaan ang pasyente. They were unstoppable, if there is one word to describe them. Kung yung 4 na nagdadala ay yung mahiyain, ay naku, ang daming tao, huwag na, uwian na. Magbulok ka na lang habang buhay. Kung yung 4 na nagdadala ay matatakotin, ako, baka tayo mapagalitan. Baka tayo hulihin pag inakyat natin yung bubong. Wala nang nangyari sa pasyente. Kung yung 4 na nagdadala ay mahihina ang loob, naku, huwag din na tayong umakyat. Hindi na nga tayo napansin, aakyat pa tayo. Maraming pumipigil sa atin na ganyan. Gusto mong mag-aral, may pipigil sa'yo. Gusto mong umasenso, may pipigil sa'yo. Gusto mong mamuhunan, may pipigil sa'yo. Huwag ka na magnegosyo niyan, marami ng ganyang negosyo. Kaya nga magandang senyales, di ba? Maraming negosyo, ibig sabihin kumikita lahat yan. Kung hindi, edi dapat walang nagne-negosyo niyan. Maraming pumipigil sa atin. Pero itong 4 na to, hindi napigil. Buo ang loob nila na dalhin kay Jesus ang kanilang kaso. Kasi maraming pipigil sa kanila. Yung crowd, yung hiya, yung discomfort, yung fear of rejection. But all they needed was to bring to Jesus' personal attention their needs. At hindi sila tinanggihan. They were bold, daring, resourceful, imaginative, at talagang gumawa ng paraan. Panalo ka kung ganyan ang nanay mo. Panalo ka kung ganyan ang tatay mo, anak mo, kapatid mo, kaibigan, yung hindi napapapigil sa hiya. Alam niyo yung mga mahiyain? Hindi pa pinipigil ng iba, siya na pumipigil sa sarili niya. Naku, ayokong pumasok dyan, nakakahiya. Ang laki-laki na anong nakalagay sa door na welcome, nakasulat pa kulay pula. Huwag na, nakakahiya. Baka hindi pwede. Diba? Pinipigil ang sarili. O kaya yung mga iba, papasok na siya, papipigil, huy, huwag ka pumasok dyan, baka mapahiya ka. Wala kayong mapapala kung ganyan naman kasama nyo sa buhay. Lagi kayong lugi. Kaya ang mga magulang, ang mga team leader, dapat yan mga buo loob. Kasi pag mahiyain kayo, lagi nyo ipapalugi, ipapatalo yung mga taong nasasakupan nyo. Hindi nagpatalo ang 4 na to. Sinampa ang bubong, binutas, at buong lakas ng loob nila na dinala yung pasyente right there before Jesus. Siyempre, yung mga babagsakan nun, talaga gumawa ng paraan na mahawi ng konti dahil kung hindi, susunungin nila ang pasyente. Nakasingit din. Talagang pwede kang sumingit kung isisingit mo ang sarili mo. Sasali kayo halimbawa sa dance troupe, sasali kayo sa musical group, sasali kayo sa drama group, kailangan ipagsiksikan nyo ang sarili nyo. You don't feel welcome, mahina loob nyo, aatras na kayo.
nasigawan kayo, magdaramdam na kayo, hindi na kayo sasali. At the end of the day, talagang kayo yung malulugi. Pero pag sabi mo wala kayong mapipigil, hindi nyo ako pwedeng pigilan, basta sasali ako dito. Makakasali kayo. So, Mark 2 verse 5. When Jesus saw how much faith they had, He said to the crippled man, "My friend, your sins are forgiven." Which is the greater news? Your sins are forgiven or you are healed? Kung mahina-hina ang pangunawa nung pasyente, sasabihin niya, hindi naman forgiveness ang sin, ang dinayo ko dito kundi healing. That's why you must be able to recognize blessing. The greater blessing. Usually the blessing you did not originally come for. The blessing that you did not imagine. When it presents itself, you must be able to recognize it. So, Jesus gave them the greater blessing. But we see here that faith and perseverance led to forgiveness. Bakit forgiveness? My friend, your sins are forgiven. Di ba, sabi natin kanina mga kapatid, ang talagang ministry ni Lord magbigay ng ginhawa. May hihigit pa bang luwag ng loob at ginhawa kesa mapatawad? Yung kulang ka, hindi na tinuos, pinunan ka pa hanggang umapaw. Yung may kasalanan ka, hindi isinumbat sa'yo, pinatawad ka na lang. Yung binigyan ka ng second, third, fourth, fifth, nth chance, anong hihigit doon? Lalo kung talaga nagkasala ka, durug-durug yung puso mo, alam na alam mong mali ka, wala ka nang masabi kahit ano na kundi I'm sorry, dahil talagang sorry ka, ang pinakamalaking ginhawang pwede mong matanggap, yung patawarin ka. Higit yun kaysa ginhawa ng katawan, yung ginhawa ng loob. Wala namang kwenta yung hirap ng katawan, itulog mo lang yan, tapos. Pero yung hirap ng loob, kaya mo bang itulog yun? Kaya yun ang in-offer ni Lord, the greater gift. Sabi niya, your sins are forgiven. Mark 2, 6-7. Some of the teachers of the law of Moses were sitting there. They started wondering, why would he say such a thing? He must think he's God. Only God can forgive sins. And you might like to say, tama. Talaga namang divine Talaga namang Son of God. Magaling sila. Naintindihan nila yung repercussion noong sinabi ni Jesus. Pero hindi nila na-connect kay Jesus yung word na God. That's the usual problem. Connecting the dots. For instance, when you see dots like this, can you connect them and make sense out of it? Like connecting? Sa inyo, sabi ko na nga ba ganyan yan Diba? You must be able to connect dots. Mga pahiwatig ng inyong asawa, a few sentences, mga senyales here and there, kutub mo here and there. When you're able to connect the dots, you see the greater truth, the bigger picture. These guys only saw the dots. They were not able to connect. They say, why is he forgiving? Is he God? Nakita nila yung dots. Hindi nila sabihin, he must be God because he forgives. Mark 2, 8-11. Right away, Jesus knew what they were thinking and he said, why are you thinking such things? It is easier. Is it easier for me to tell this crippled man that his sins are forgiven? Or to tell him to get up and pick up his mat and go home? I will show you that the Son of Man has the right to forgive sins here on earth. So Jesus said to the man, get up, pick up your mat, and go home. Nabasa ng Panginoon yung iniisip ng mga tao. Diyos ba siya? Ba't siya nagpapatawad? Sabi niya, kung ano-anong pinag-iisip ninyo. Lagi kayong naghahanap ng maipipintas, mairereklamo, naghahanap kayo lagi ng problema. Ano ba mas madaling gawin? Sabihin sa taong itong pinapatawad na siya o patayuin siya at palakarin? Ngayon, para makita nyo, para nyo makonect yung dots, that I can forgive sins, therefore I am the Son of God, therefore I am divine, tumayo ka. Tumayo naman yung lalaki. So Jesus responds to the group's act of faith, but now focuses on the patient himself. Sabi niya, tumayo ka. So Jesus increases the heat. He asks the man
to get up. Somebody could have been like that since birth, or for at least so many years, that it took men to carry him around. Sasabihin mo biglaan, right there and then, tumayo ka. Sino yung nalagay sa spot? Who is now under trial? First of all, kaya ba ni Jesus na gawin yon? He is put on trial, but more than that, the man was put on trial. Okay, pumayag kang madala ka dito, so siguro yung nananalig ka. Pumayag kang akyatin nyo yung bubong na yan, at kutkutin nyo at sirain, at pumayag kang ihugos ka dito, siguro naman may sapat kang pananalig. Patunayan mo, tumayo ka. Tatayo ba siya o hindi? Gaano sa atin karami yung okay, aattend na rin lang ng church pero ayaw pa rin sundin lahat ang nadidinig natin itinuturo. Gagawin na rin lang, hindi pa gawin ng lubos. Magluluto ka na rin lang, padabog-dabog pa, tatabangan mo pa, hindi mo pa sasarapan. Nandun ka na, pero wala ka pa rin doon. Kailangan todo para may mangyari. So sabi ng Panginoon, tumayo ka. Todo na yun. With one stone, the Lord would want to hit two birds. To answer two questions. Can He forgive sins? As proven by, can He make this man rise and walk? And at the same time, there's a question before the man. You are healed. You've traveled all the way. You've come here. Eto ka na lang. Isang dangkal na lang. Maaabot mo na yung gusto mo. Tatayo ka ba? Marami naduduwag sa ganon. Aatras. Kaya walang nangyayari sa buhay nila. Mark 2 verse 12. The man got right up. He picked up his mat and went out while everyone watched in amazement. They praised God and said, "We have never seen anything like this." Isang salita ni Jesus, tumayo naman yung lalaki. Walang practice, ha? At kung anong inutos sa kanya, inang ginawa niya, binitbit niya yung kanyang dating higaan na pinagbitbitan sa kanya. Siyempre, kung kanina, buong buhay mo, binubuhat-buhat yun ng mga taga-buhat, ngayon pinalakad ka na ni Jesus, ikaw na magbuhat. Kaya hindi na niya iniasa doon sa apat. Kasi kaya na niya. Tayo man at pinaghihimalaan ng Panginoon, dapat kayanin mo na yung dapat mong kayanin. Binigyan ka ng capacity, use your capacity to do what is required, what is necessary, and what is good. Hindi yung may kakayahan ka na, iaasa mo pa sa iba. Ikaw nga itong binibigyan ng kakayanan. Binitbit niya ang kanyang dating higaan at parang nahating dagat yung mga taong kanina ay hindi masiksikan ng isa mang additional person at napaka-dramatic niyang lumabas dun sa bahay dahil yung tao nahating ganun. So the man rises to the challenge. By simple obedience to what seemed like an impossible command, the man got healed, became an instrument in settling the two questions. Can Jesus forgive sins? Yes. Proof. Can Jesus make the man rise and walk? Yes. Which is the greater miracle? Of course, being forgiven. At the moment that it was happening, it did not seem so. Hindi mo naman halata agad na yung spiritual blessing ang greater blessing than the physical one. Hindi mo naman mahahalata agad na yung tao was forgiven. It doesn't make a great difference. What makes a great difference was that now he could walk. But that man probably lived 10, 20, 30, 40 years more and then died. Those legs are not walking anymore. But because he was forgiven, his spirit lives forever. Pag sinukat nyo ang lahat ng bagay sa panukat ng walang hanggan, ng kabilang buhay, malalaman natin alin ba talaga ang mahalaga. So hindi mo ipinagpapalit yung mahabang walang hanggan sa ilang saglit lamang ng physical comfort or physical pleasure. Sandali lang kasi ang katawan, ang espiritu, panghabang panahon. You do not sell your soul to the devil just to have some material blessings for some years or even for many years. Because even if you live to be 100,
What is 100 years compared to a never-ending line of eternity? Dapat tama yung pagpapahalaga natin. Ano ba ang mahalaga? Kung minsan nagpapakandahirap tayo, nagpapakamatay tayo para sa mahalaga. Pag hindi siya mahalaga, 10,000 years from now, hindi siya talaga mahalaga. Panandalian lang yung halaga. Dapat meron tayong eternity mindset. Anong ginagawa ko ngayon? Anong hindi ko gagawin? Anong kinalaman nito sa walang hanggan? Think of the never-ending life after this one life, so that we can properly calibrate our activities, our values, and what we do and not do. What happened that day was spectacular. A man walked, but the deeper meaning of the event is even more important. And we hardly ever notice the more important message of the story, that Jesus forgives sins. He does not condemn sinners. Sa biglang tingin, pag tinanong tayo, anong mahalagang nangyari nung araw na yon? Lumakad ang pilay, lumakad ang lumpo. Yes, mahalaga. Pero yung may pinakamahalaga, is that the main lesson? The main lesson is, Jesus forgives. Siguro may mangilan-ngilan sa atin na kailangan tayong mapalakad, so mahalaga sa atin yon. Pero gaano karami ang nangangailangan ng ganong himala? Pero lahat tayo nangangailangan ng himala ng pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad ni Jesus. That is the greater story. No questions asked, no penance required, no humiliating, detailed confession required. Jesus forgave the man. Hindi na tinuusan, hindi na sinumbatan, hindi na siya pinilit na mag-testify at ibuyangyang ang lahat ng baho ng buhay niya. He was just forgiven. And because he was forgiven spiritually, his body followed the power of the miracle, his legs strengthened, and he was able to walk. In other words, even physical strength is only a product of your spiritual state. Na ang tunay na pagpapagaling, ang unang ginapagaling ay ang espiritu. Hindi yung symptom. O may mga anak kayong ayaw mag-uwian, so anong gamot? Ikadena sa bahay? Ikandado ang mga pinto? Symptom lang yun. Pwede naman nilang kutkutin yung bubong from the inside palabas. Yung pala ang kailangan nilang gamot is they should feel at home. They should feel welcome. They should feel like it's a loving home. They like to be there because there is love. There is acceptance. They are not rejected. They are not judged. Yan ang hindi mo mapipigil umuwi. Lagi niyang gusto umuwi. So ang gagamutin mo yung spirito, hindi yung symptom. Bakit may tao lagi nakasimangot? Anong gamot ang gagawin mo? Lalagyan mo ng botox ang mukha niya para hindi makagalaw? Para huwag makapanimangot? O pasayahin mo siya. Bigyan mo ng pagmamahal. O nawala yung simangot. Lahat naman ng sakit natin, sakit lang ng puso. Yung mga masusungit, kulang lang yan sa pag-ibig. Subukan mo kung punong-puno yan ng pag-ibig, talagang kakanta-kanta yan. Kahit utangan mo, magpapautang. Hingin mo yung sandwich, ibibigay. Pero ang sungit-sungit, kasi nga, walang nagmamahal o kulang. So, love is the answer. And Jesus is love. And love forgives. Sa mga pamilya natin, marami mga tao kung ano nasasama ng mga ugali. Love lang ang kulang dyan. Pagtanggap, pagmamahal, pag-asikaso, pagpansin. Yun ang ginawa ng Panginoon. Hindi niya pinansin yung sakit lang, pinansin niya yung emotional need ng tao, yung spiritual need. Pinatawad niya sa mga kasalanan. Yun ang good news. Jesus forgives. Kristiyano ka, so dapat ano ngayon ang lagi mo rin ginagawa? You forgive. When you forgive, those that you forgive heal. But when you forgive, you are the first to heal. So yun pa rin yun. Nakakitan ba kayo ng doktor na nagreseta? Forgive. Wala, kasi hindi naman yun nabibili sa butika. Pero yun ang tunay na reseta. Forgive. Meanwhile,
The religious leaders who were there were always looking for sins to condemn, for sinners to demonize. Hindi nila pinansin yung nangyayaring himala. Ang iniisip nila, bakit siya nagpapatawad? Tinetechnical nila si Lord para makasuhan nila ng blasphemy. Kasi sabihin nila, only God forgives. We are sure you are not God, therefore you are blaspheming, therefore we can drag you to court and get you crucified. Kasi binubulag sila ng kanilang inggit. Or binubulag din sila in the best possible light. We can only look at it as binubulag sila ng kanilang ignorance. So Jesus proves his right to forgive sins with a miracle. The religious system's franchise would now be really threatened. Why? Because forgiveness without sacrifice would make religion irrelevant. Ano na ngayon ang relevance ng mga priest? Ano na yung relevance ng temple? Ano na yung relevance ng magdadala ka ng mga ibon, ng mga hayop, kakatayan para patawarin ang kasalanan mo? Ito pinatawad ng ni walang anumang hininging offering. Kaya ayaw ng mga religious people kay Lord Kasi gusto nila ang tao laging nauusig, laging guilty, para lagi mag-donate. Iba yung donate ka ng donate dahil sinusuhulan mo ang Diyos, dahil natatakot ka sa parusa. Iba naman yung nagdo-donate ka dahil napatunayan mo na ang pag-ibig ng Diyos and you're only loving back. Naramdaman mo na ang pagbibigay ng Diyos, nagbibigay ka rin tuloy. Iba yung magkaiba yun, yung natatakot lamang. At gusto-gusto ng mga religious leader, ang mga tao guilty, lumalaki ang kanilang guilt offerings. But let's take a look at another angle of this story, the house itself. It was such a blessed house and a very blessed homeowner. So yun, nabutas ang bubong, blessed. Diba? But it was visited and used by the Lord in His ministry. Nung bagong-bago ang day by day, nagba-Bible study sa mga bahay-bahay, meron isang bahay na binuksan at nag-Bible study tayo doon. Meron naman isang burara na umaattend ng Bible study kung bakit ang dami-daming masasandalan, sinandalan pat inupuan yung halaman nitong babaeng mahilig mag-alaga ng halaman. Nagkaluray-luray, nagkadurog-durog at namatay si halaman. Ganun na lang ang hinagpis ng babaeng ito na may-ari ng bahay. Dahil yung halaman niya nadurog. Meron naman na nabasagan ng antik. Gusto na niyang ipatigil ang pagbabible study sa kanyang bahay hanggang naisip niya na, ang gagawin ko na lang, aalisin ko lahat yung antik dito pag may Bible study. Iuurong ko na lang yung lahat ng halaman. Hindi ako papapigil para yung bahay ko ma-bless ni Lord at maging blessing sa iba. Pero pwedeng may pumigil sa iyo yung mga ganong bagay. Pero hindi sila napigil. Tulad ng may bahay na ito, matutuwa ba naman kayo na yung bahay nyo binakbak yung bubong? I'm sure na yung may-ari ng bahay na yon, hindi man siya tuwang-tuwa, pero hindi niya ikinainis. Kung ang tiningnan niya yung, hi, Jesus forgives pala. And the Lord was able to heal somebody who was sick all his life. Now he can walk. Ano na ba naman yung bubong? And the house was decorated and bejeweled by people who believed in Jesus. Nabutas ang bubong para makalapit sa tao ang pagpapala. Itong mga lugar na ito, mga kapatid, dinalo na inyong lingkod ilang beses. Itong mga bahay na ito, mga lugar na yun sa Galilee, sa ganyan dyan, sa Tiberias, wala na lahat ang bahay na ito, pulbos na lahat, alikabok na. Pero itong bahay na pinag-uusapan natin sa ating diwa, sa ating alaala, muling nabubuo, ito yung pinag-uusapan ng kwento. The house was memorialized, immortalized, because of what happened there. And those things happened there because the homeowner allowed Jesus to heal in his house. Do you allow that to happen in yours? In your office, in your car, whatever. All of these shelters belong to God because the earth is the Lord's and everything in it. But do we allow the Lord to inhabit these places? Do we decorate our homes with the most beautiful decoration of all? Hearts of believers who gather to worship the Lord and to strengthen one another. Lahat ng mga bahay na yun dati, nangagiba na rin, naubos. Pero ang bahay na ito, laging mabubuo tuwing inuungkat ang kasaysayan na ito. This one house will stand forever.
because it was allowed by the owner to be used by the Lord for His glory. Marami kami sa mga bahay, makikita mo doon sa may pasukan, bless this home. It's a nice prayer. Romans 16:5 talks about a church in a house. Greet the church that meets in their home. Dati naman, hindi naman separate building yung mga churches eh. The churches were people meeting in a time and place. At yung nung unang-una sa mga bahay-bahay ang churches. Hanggang ngayon, meron tayong mga sambahay. Kasali na ba kayo doon? Dapat. At may mga sambahay na ba sa inyong lugar? O ang bahay nyo ba ay sambahay? Pwedeng sumamba sa bahay. 1 Corinthians 16:19, Aquila and Priscilla, together with the church that meets in their house, send greetings. In Colossians 4:15, give my greetings to the followers at Laodicea, especially to Nympha and the church that meets in her home. Hanggang ngayon, inuungkat pa natin yung her home. What immortalized it? It was used for fellowship. Have your house blessed. Not by a ritual, but by use. By godly use. Meron pa, huy, may house blessing po kami. Ano ba yung house blessing? Yung isang minsang ritual. Ang talagang house blessing, ginagamit ang bahay, yung bahay mo, where people can meet with God. In that place, it is a blessed house. So what or who stands in your way? In your healing, in your development as a person, in your improvement, in search for your comfort, for freedom, do not be so easily limited, discouraged, or stopped. What do you need from Jesus? Healing? Forgiveness? Huwag papigil kahit kanino. Mapalad ang crippled man dahil malalakas ang loob ng mga kasama. Nakinabang siya dahil buo ang loob ng mga kasama niya. Mga kapatid, iwasan ang mga taong mahihina ang loob. Kung nakikipagmabutihan kayo sa kanila out of charity para palakasin nyo ang loob nila, pero hindi para magpahina kayo sa kanila. Iwasan ang mga taong nagpapahina ng loob nyo sa paggawa ng tama at maganda. Iwasan ang mga taong pigil ng pigil sa iyo sa iyong paglago. Paglagong intelektual, emosyonal, spiritual, professional. So crippled man or woman, whatever your paralysis is, Jesus wants you to walk. Jesus wants you well. Jesus asks that you stand up and carry your mat. Stop lying there because Jesus asks you to stand up. Anong kahulugan sa iyo ng kwentong ito? Anong uri ng paralysis meron tayo? Anong uri ng mga fears ang pumipigil sa atin? Anong uri ng mga inferiority feeling? Anong uri ng mga takot ang pumipigil sa ating tumayo? Your faith in and how you respond to Jesus could make you stand up and walk. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. The story is there because it happened. But the story is there also because it can keep on happening when you go to God, when you bring Him your needs, and when you obey His words. Dear God, we thank You that You are not changing like shifting shadows. That the love that You have shown, the power that You have shown to people in the past are all available to us now. Buksan niyo pong isip namin at makita namin kung ano ang aming mga sariling pagkakapilay, kung ano pong aming mga paralysis. At sa inyong tawag, tumayo kami. Manalig kami, Panginoon, na gusto niyo kaming gumaling, gusto niyo kaming lumaya, gusto niyo kaming guminhawa. Sundin namin ang iyong utos, sundin namin ang iyong mga paraan, at na kami makalaya. Manalig tayo sa Panginoon, mga kapatid. And as we bow before the Lord, bring to Him your prayer. Think of what paralyzes you. And imagine Jesus asking you the same thing. Get up and walk. Take up your mat. Yung dating hinihigan mo, ikaw magbuhat. Yung dating iniaasa mo sa iba, ikaw na ngayon ang gumawa.
because Jesus can empower you. In what areas of your life can you apply this power? Do it in prayer so you can walk. And think of the people that you love. Baka meron tayong mga pinipigil, tayo pa yung mga pumipigil. Let us stand in the way. Let us allow them to grow, to heal. And let us encourage them to have faith. Kung kailangan tayo ang magbuhat sa kanila para dalhin sa Panginoon, anong kahulugan na binuhat yung tao din nila sa Panginoon? You bring people to church. You bring people to your Bible studies. You bring them to where the Lord can heal them. At mahirap mang gawin so they will heal. Oh Lord, teach us 1,001 ways how we can apply the essence, the spirit, the principle behind this story to our daily lives. Pagbulay-bulayan natin ito mga kapatid. Be blessed and be a blessing to others. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Huwag Papigil. Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa Kanya na nangako, hindi ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa Kanya na nangako, di ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Puso'y may kapayapaan, sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay,
Maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang. Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang. Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwina'y naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis
matamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdamin bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos. Sa langit man ay iaalay, pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Bakit sinasabing this nation can be great again? Kailan nga ba naging great ang Pilipinas? Napakarami sigurong matatawag na greatness ng lahing Pilipino, pero kung sa technology, sa trading, sa material culture, matatawag siguro natin yung from the 11th to the 13th centuries na golden age ng Philippine civilization. Kasi pagka hinukay natin ang mga libingan ng ating mga ninuno, yung mga diggings nga na na-date dyan sa panahon na yan, napakalaki ng ebidensya ng sophistication and improvement and development of our civilization. Metal craft, halimbawa, yung mga paghahabi, pottery, bagamat maraming imported from China and the other countries, it only means that we are vigorously trading with these people. So isa yan na matatawag na golden age. Yung pagsisimula at paglago ng Ifugao Rice Terraces is a golden age, no, in terms of community work or public work, if you might call it. Yung ating pagtayo laban sa Espanya, sa ating himagsikang Filipino noong 1896, at ang pagwawagi at ang deklarasyon ng independensya noong June 12, 1898, ang pagsulat ng konstitusyon sa Malolos, nakauna-unahang konstitusyon ng isang republika sa buong Asia. These are high water marks of a civilization. Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan,
Espiritong buhay, bunga ng Espiritong buhay, bunga ng Espiritong buhay, bunga ng Espiritong buhay. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo
ay papuri. Damhin mo pagsamba ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan ang buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!